Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Isa na naman pong napakagandang pagkakataon na tayo ay magkaroon ng pag-uusap na may kinalaman sa salita ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo tuluyang pumunta sa atin pong pag-aaralan, hinihilingan ko po muna kayo na samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Amang banal, sa umagang ito ay muli na naman naming pinagtatagubilin ang aming pong mga sarili. Gayon din ang gagawin naming pag-aaral. Kayo po'y patuloy na mamamagitan at magpapatubo ng mga binhi ng katotohanan. Hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa pang talata, mga kapatid, ang gusto ko pong basahin sa atin bilang pagpapaalala. Ito'y nasa Kawikaan 23 pa rin. Ibababa lamang natin sa 32 hanggang 33. Ganito pong ating mababasa. Pagkat kinaumagahan, ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Halos hindi ka makadilat at parang matigas ang iyong dila at di ka makapag-isip na mabuti. Ano po ang tawag dito? Ang tawag ng iba dito, hangover. Yan. Diba? Kapag ka nasusobra sa inom ang tao, danas ko yan mga kapatid. Ang sakit sa ulo mga kapatid. Hindi ka makakain. Wala kang ganang kumain. Masakit sa ulo. Tapos andyan yung dahil doon sa sakit ng ulo na nararamdaman mo, andyan yung sasabihin mo na hindi na ako talaga iinom kahit kailan. Danas ko yan eh. Ayoko nang uminom. Kasi nagdurusa ka. Pero paglipas na naman yan, meron na naman sa yung nag-abot ng bote. O di kay may nag-abot na naman ng baso. Nadaan ka na naman sa kwentuhan. Linuma na naman yun mga kapatid. Di ba? Umagang-umaga may pupunta sa iyong bahay na iyong katropa. Nakita kang sumasakit ang ulo. Papayuhan ka ng gamot. Alam nyo kung anong gamot? Kaibigan, sundutan mo yan. Ano ibig sabihin na sundutan? Inuman mo yan ng isang bote. Tanggal yan. Yung isang bote na yon mga kapatid, dadami na naman yon. Bukas, masakit na naman ang iyong ulo. Ano kailangan mong gawin? Gagamutin mo uli ng isang bote uli, susundutan mo uli. Kaibigan, wala nang katapusan yan. Pero ngayon, gustong tapusin na ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga pinagagawa sa buhay. Lahat ng ating mga ito, isa lamang kahibangan sa mata ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya, ayaw ng Panginoong Diyos nito, hindi ka nakapag-isip dito ng mabuti. Nagiging limitado ang iyong isipan. Akala ng iba, tumatalino ang tao kapag ka nakakainom. Kasi, yung dating tahimik, kumakapal ang muka. Yung dating hindi pala kwento, pag nakainom, siya nabida. Siya na yung maraming kwento. Yung hindi mga awit, magugulat ka. Naging mga aawit na. Yan ang nagagawa ng alcohol sa katawan ng tao. Hindi siya nakakapag-isip ng tama. Di ba? Saan siya nakakatulad? Tignan ninyo sa isang talata ng Kawikaan. Bababa lamang natin ulit sa 34. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at inihahampas ng malaking alon. Pasuray-suray ka at parang nakahiga sa gilingan. Ano pa paglalarawan ng Biblia sa isang taong nakainom? Paraan niya siyang nasa alon. Di ba? Kayong mga kapareho kung manginginom nung araw, di ba? Alam natin yan.
Gusto mong diretso lakad mo. Ay bakit naman kasi sumusuray-suray na ganun? Yan ang isang tunay na lalaki. Sumusuray-suray di umano. Hindi maganda ito sa paningin ng mga tao. At lalo tigit, hindi ka aya-aya sa paningin ng Diyos. Animoy para kang nasa alon sa dagat. Na hinaampas-ampas ka ng mga alon. Paekis-ekis yung iyong lakad. Di ba? Pag may nabangga ka pa, away pa yan mga kapatid. Di ba? Sa paekis-ekis na lakad mo, pag may nasagi ka, delikado pa ang buhay mo mga kaibigan. Eto pa, sa ating paglalakad na paekis-ekis, umiekis-ekis kasi yan mga kapatid kasi hindi mo na kontrolado yung sarili mo, lasing ka. Di ba? Pag ang iyong paa napatapak sa malalim, tiyak, balentong ka mga kapatid. Di ba? Pagising mo, may pilay ka, may sugat ka. Hindi mo ngayon alam kung saan galing. Yan ang mga bagay, mga experience na dapat nang baguhin ng isang taong lalapit sa atin pong Panginoong Diyos. Di ba? Eto, meron akong nabasa sa Facebook. Kwentong lasing lang ito mga kapatid, ha? Tignan ninyo. Ganito sabi nung isang lasing, sige pre, dito na bahay ko. Tugon nung isang lasing, hoy, bahay ko yan pre. Sagot uli nung isang lasing, lasing ka na pre, bahay ko to eh. Sabi naman nung kausap niyang lasing, ano ka ba? Ikaw ata to lasing eh. Bahay ko to pre. Sumagot ulit yung isa, pre, ang gulo mo pre, mabuti pa kumatok tayo. May tagisan na ngayon sila. Sagot ng isang kausap niyang lasing, o sige, kumatok tayo nang mapahiya ka. Eto na ngayon, kumatok na sila. Nang kumatok sila, bumukas ang pinto. May dumungaw na babae, may sumalubong na babae. Ano sabi? Sabi ko na nga ba eh, lasing na naman kayong mag-ama. Hala, pasok! Yung pala mga kaibigan, ito pala yung mag-ama. Akalain mo, yung tatay, tinawag na niyang kumpare yung kanyang anak. Yung anak, tinawag na rin niyang pare yung kanyang ama. Dahil sa kalasingan. Nagtalo pa sila kung kaninong bahay yun. Di ba? Yan ang buhay ng isang lasing. Medyo nakakagiliw sila, nakakatuwa, pero pagka ilalapat mo ito sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos, sa naisin ng ating Panginoong Diyos para sa atin, magugulat ka. Hindi pala ito umaakma. Ang mga kaligayahan pa lang ito, panlupa lamang. Kaya nga mga kapatid, lagi tayong binubuhay ng ating Panginoon sa mga ganitong usapin. Gusto niya kasi mamuhay tayo ng marangal sa kanyang harapan at sa harapan ng mga tao. Ngayon, tignan ho ninyo yung mga larawang ito. Ito yung mga di umano'y tunay na mga lalaki sapagkat sila'y umiinom ng inuming mga panlalaki. Ito na nga yung pag-inom ng mga alak. Ayun, nakita ninyo sa lamesang yan. Sa sobrang kalangsingan, diyan na rin siya natumba. Diyan na rin sila nakatulog. Biruin po ninyo mga larawang yan. Eto namang isa. Basta naupo na lamang kung saan, natulog na lamang siya. Eto pa isa. Napakadesenteng tao. Palagay ko magandang trabaho. Pero nang dahil sa alak, ayun, kung saan-saan na sila natulog. Nakakalungkot ng mga larawan mga kapatid. Nakatotohanan sa tunay na buhay. Eto pa. Kung nakatulog na sa daanan, may nakatabi pang alak. Eto naman, hindi na niya namalayan, bumagsak na siya sa kanyang pagkakaupo, nakataob, tulog. At eto pang isa, nakikita ninyo, nakataob na, tulog na, hawak pa rin ang bote ng alak. Nakakalungkot na mga larawan. Eto naman, dito na nakatulog sa labas.
Kita ho ninyo, at ito ay isang babae. Ayan, no? Ito naman, siguro nasa park ito o nasa anuman. O, babae, diyan na rin nakatulog. Ito naman, sa bar, sa kainom niya, doon na siya nakatulog. At ang masaklap pa nito, mga kapatid, kumisan hindi lang yung mga nasa legal age, ba? Kumisan maging mga nag-aaral pa lang, mga high school, nagugumon na sa pag-inom ng alak. Tignan nyo itong babaeng ito, sa kalasingan, diyan na siya sumampay at diyan na siya nakatulog. Nakakalungkot na mga bagay na nakikita natin sa ating paligid ngayon, na natitiyak kong hindi natutuwa ang ating Panginoong Diyos. Tingnan pa ninyo, mga kapatid, ang isang talata ng Kawikaan. Sa Kapitulo 23 pa rin, talatay 35. Ganito ang ating mababasa. Ang sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagtaman ako, walang kailangan. Pagbangon ko, iinom ako uli. Ito yung prinsipyo o yung baluktot na prinsipyo ng isang taong mahilig uminom ng alak. Ano sabi niya? Ano ngayon sa akin? Kung ako mahandusay, kung ako bumulagta, kung ako gumulong-gulong sa kung saan-saan, ano ngayon sa akin kung ako'y makatulog sa kung saan-saan, bumulagtaman ako, paggising ko, iinom ako uli. Yan ang maling kaisipan ng isang taong nagpapagamit o lulong sa ganitong mga sistema ng inumin. Di ba? Ngayon, maliban pa riyan, kapag tumungo naman tayo sa mga highways, makikita natin isa sa mga suliranin, mga kaibigan, na ang driver nakainom, kaya kung ano-ano ang mga nagiging disgrasya sa daan. Di ba? Samantalang ito ay alam namang makapagdudulot ng hindi maganda sa kanilang pagmamaneho. Pero makikita po ninyo sa katigasan ng mga ulo ng mga tao, babae at lalaki, parehong umiinom at nagdadala. Kung minsan pati sa loob ng kotse, talagang nagdadala sila ng kanilang inumin. Kaya ito sa News TV, nakita na naman na 3 sasakyan inararo ng nagka-counterflow o inararo ng nag-counterflow na kotse at napag-alaman na ang driver ng kotse ay lasing di umano. Yan. Hindi lang yan, mga kapatid. Dito sa GMA News, meron din ganitong pagkakabalita na nangyari sa atin, di ba? Van na lasing daw ang driver, sumalpok sa footbridge, 2 patay. Yan, nakuha, no? Nakuha doon sa balita sa 24 oras. Kaya mga kapatid, talaga hindi talaga maganda ang dulot. Alam nyo kung sino ang promotor nito, mga kapatid? Sino ang tuwang-tuwa kapag ang tao ay nagugumon sa ganitong mga pinagbabawal ng ating Panginoon? No? Ang dyablo, mga kapatid. Ang ating kaaway na si Satanas. Bakit? Sapagkat ayaw niya na ang tao mamuhay ng marangal. Ayaw ni Satanas na ang tao maging responsable sa kanyang buhay. Ayaw ni Satanas na ang tao maging disente sa harapan ng Panginoon at ng kapwa-tao. Kaya ginagawa niya, sinisira niya ang lahat ng ito. Gumagawa siya ng mga paraan. Nag-iimbento siya ng mga inumin na magugustuhan ng mga tao para mailayo sila sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa atin ng Roma, Kapitulo 13, sa talatang 13 hanggang 14. Ganito po ang wika. Mamuhay tayo ng marangal
at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa, sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ano po sabi sa atin ng Biblia? Mamuhay tayo anya ng marangal. At huwag gugulin. Huwag nating gugulin ang ating panahon sa paglalasing at sa iba pang mga hindi magandang mga bagay. Kaya sabi doon sa talatang 14, paghariin anya ninyo ang Panginoon sa inyong mga buhay. Paghariin natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Ang ating Panginoong Diyos ang masunod sa ating buhay. Huwag ang espiritu ng alak. Ang pakilusin natin sa ating katauhan, ang espiritu ng Diyos, hindi yung espiritu ng alak. Kapag ka nagawa natin, mga kapatid, na paghariin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, laking kaligayahan ng ating pong Panginoong Diyos ang mararamdaman niya, sapagkat ang kanyang mga anak ay naging matalimahin. Tayo ay hindi suwain. Tayo ay masunuring mga anak. Ito po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, ang batas para doon sa mga mabawasan ng aksidente, nag-implement sila ng batas. Katulad dito sa News TV na atin pong nakikita, mayroong implementing rules and regulations sa pagpapatupad ng batas laban sa drunk and drug driving. Di ba? Kasi sanhi ito ng kaguluhan, mga kapatid. At ito ay naisa batas noong 2013, di ba? Yung Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Pero ganun pa man, marami pa rin talaga. Talagang siguro kailangan talaga natin, mga kapatid, na iluhod ang ating tuhod sa ating Panginoong Diyos. Kung sakaling hindi natin kaya talagang baguhin ang ating sarili, mga kapatid, andyan ang ating Panginoon. Handa niya tayong tulungan. Kaya naman ang gobyerno ay nagsulong ng isang batas na susugpo sa krimen na nangyayari sa lansangan dala ng pag-inom ng alak. Ito na nga yung tinatawag natin sa batas na Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Isa pong batas na magpaparusa o magbibigay ng katampatang parusa sa mga magmamaneho ng lasing o nakadroga. At ito'y pinirmahan ni dating Presidente Pinoy Aquino. Ngayon, ang batas na ito kumisan ay nakakalungkot din sapagkat hindi natutupad at hindi tinutupad ng mga tao. Patuloy pa rin sila sa mali nilang ginagawa sa kanilang mga buhay. At ang sakuna ay patuloy pa rin dumadami ng dumadami. Kaya nga nakakalungkot, mga kaibigan, na hindi natin nabibigyan kaluguran ng ating pong Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman po ang Red Horse ay nagbigay ng papromo na nabasa ko po sa Facebook. Ganito ang ating mababasa sa papromo ng Red Horse. Attention sa mga palainom. Salamat sa araw-araw na pag-inom. At dahil dyan, may papromo ang Red Horse. Para manalo, bumili lang ng Red Horse araw-araw at mag-registered. Type ambulance and send to 5050. Makakakuha ka pa ng premyong Colored TV, brand new kabaong, tinapay at unlimited na kape
gabi-gabi at libre hatid sa sementeryo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mga kakosa, sali na, nauna, si Lapida for more details. RIP. Akalain niya mga kapatid, mayroong pa-promo. Oh. Ngayon mga kaibigan, sino gusto makalasap ng pa-promo? Ay merong ini-introduce ang Red Horse Company dito sa birthday regalo. Pero hindi ko lang alam mga kapatid kung totoo itong inaano nila. Ito yung mga jokes na nakikita natin sa Facebook. Pero titignan ninyo, aba, may katotohanan din kahit pabiru-biro lang yan na nakikita natin sa Facebook. Di ba? Sapagkat hindi maganda yan para sa atin. Tayong mga, lalo na yung mga nakapag-aral, edukadong mga tao, yung mga pag humarap sa tao talagang presentable, yung mga respetadong tao, pero kapag ka nakakainom ng mga alak, nasisira lahat mga kaibigan. Tignan nyo sabi ng Biblia, sa Kapitulo 20 ng Aklat ng Kawikaan, sa unang bahagi ng Kapitulo 1, ganitong ating mababasa. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Ano po sabi sa atin? Ang alak ay nagpapababa di umano ng dangal ng isang tao. Biruin ho ninyo. Kaya ayaw ng Panginoon na dito tayo mahirati. Ang gusto ng Panginoon, manangan tayo sa kanyang salita. Manangan tayo sa kanyang banal na kalooban. Sapagkat ang alak ay nagpapawala ng respeto sa tao. Ang alak ay nagpapababa ng dangal ng isang tao. Ngayon, isa pang pagpapaalala sa atin ng Biblia sa aklat ng Roma Kapitulo 13, talata po'y 13 hanggang 14. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Kristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang gusto ng ating Panginoon mga kapatid, mamuhay tayo ng may dangal. Mamuhay tayo ng presentable. Mamuhay tayo ng desente. Mamuhay tayo ng marangal. Huwag tayong padadala sa takbo ng mga tuksuan, sa mga kantyawan. Huwag mga kapatid. Dito tayo pinapamuhay ng ating Panginoong Diyos. Gusto niya na tayo'y mamuhay ng may karangalan, kaya pinapaiwan sa atin yung mga ganitong bagay. Kundi sa halip ang wika, gugulin anya ninyo ang inyong panahon sa makabuluhang bagay. Huwag ninyong gugulin sa paglalasing. Huwag ninyong gugulin sa ikapagpapalayo natin sa ating Panginoong Diyos. Kundi, paghariin natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Siya ang gawin nating boss ng ating buhay. Siya ang ating sundin. Hindi yung ating sarili. Naisin natin na puspusin tayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi ng espiritu ng alak. Kapag ka ang pinaghari ninyo espiritu ng alak, walang magiging saysay ang ating buhay. Walang kahihinatnan. Mapapahamak lang tayo. Pero subukan ninyo. Nasamahan kami. Mapuspus kayo ng banal na espiritu. Paghariin ninyo ang ating Panginoong Diyos sa inyong mga buhay. Ikatutuwa yan
ng ating Panginoon na laging umiibig sa atin. Sapagkat mahal niya tayo, kaya ayaw niya na tayo ay nawawalan ng puri sa harap ng mga tao. Sabi ng aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 20, talatang 1, sa ikalawang bahagi, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang mapaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Totoo yan, mga kapatid. Ang matapang na alak manggugulo. Ang sino mang mapaliligaw dito, ang wika ng Biblia, hindi di umano pantas. Kaya kailangan nating magpakatalino. Kailangan nating mag-isip ng tama, mga kapatid. Huwag tayong padala sa takbo ng sanlibutan. Naisin nating pagharian tayo ng Diyos. Tignan pa ninyo sa aklat ng Kawikaan, mga kapatid, sa Kapitulo 23, talatay 19. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Akalain po ninyo, bagamat tayo'y makasalanan, tinatawag pa rin tayo ng Diyos na anak. Hindi mo ba nararamdaman ng pag-ibig ng Diyos, kaibigan? Bagamat tayo'y hindi katuring-turing, pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, habag at pagmamahal niya sa atin, tinatawag niya tayong anak. At ang wika sa atin, anak, magpakatalino ka. Pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Tuloy natin sa 30. Huwag kang makisama sa mga lasenggo at sa mga masiba sa pagkain. Ano sabi? Huwag tayong makikisama doon sa mga lasenggo. Karamihan sa nakikisama. Hindi ko sinasabing bawal silang kaibiganin. Ang sinasabi ng Biblia sa atin, mga kapatid, huwag tayong makikisama sa mali nilang pamumuhay. Katulad ng mga paglalasing. Isa pang talata ng Isaiah sa Kapitulo 5 naman, talatay 11. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin, na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Anong sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Kahabag-habag, di umano sila, na bumabangong maaga para humanap ng alak. Kapag nakainom na, inaabutan na naman ng hating gabi at pinag-aalab ang alak sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga pagkakataong ito, patuloy po kayong inaanyayahan ng ating Panginoong Diyos. Natalikdan na natin iwanan ang mga ganitong uri ng pamumuhay. Sapagkat ang kalooban, ang naisin ng ating Panginoon, ay maging malusog tayo sa lahat ng paraan. Na tayo ay mamuhay ng mayroong dangal sa daigdig na ito. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ng may dignidad, ng maayos, na ang pinagahari sa ating buhay, hindi ang espiritu ng alak, kundi ang espiritu ng ating Panginoong Diyos. Gusto ng ating Panginoon na pagharian niya tayo at igiyan niya tayo upang maturuan niya tayo ng tamang landas na ating tatahakin sa mundong ito, upang tayo ay hindi maging kahiyahiya sa harapan ng mga tao. Maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang kanyang panawagan. Paunlakan natin, mga kapatid, ang kanyang pag-ibig. Walang higit na makatutulong sa atin sa lahat ng ating
dinaranas na paghihirap, mga suliranin, kundi tanging-tangi ang ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang at mga pagkakasala sa Kanya. Kilalanin natin siya bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng ating mga buhay. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Susunod ako, Panginoon, saan mo man ako ibig pasunurin. O mga kaibigan, ako'y umaasa sa mga sandaling ito na ang mga nabasa natin mula sa banal na kasulatan ay titimo ng malalim sa inyong mga puso. At dinadalangin ko sa Panginoon na ito ay yumabong at magbunga. Magkaisa tayo sa pananampalataya at magkita-kita doon sa langit na bayan. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos at mahabagi sa lahat. Salamat po ng marami sa inyong napakayamang pag-ibig. Sa mulit-muli, patuloy nyo kaming itinutuwid. Sa bawat araw, patuloy nyong ipinapadama sa amin ang inyong pagmamahal. Tunay amang banal, karapat dapat kang papurihan, karapat dapat kang sambahin sa espiritu at katotohanan. Patawad po sa amin pong mga pagkukulang. Ama, pinakikiusap namin, patuloy namin inilalapit sa inyo ang amin pong mga kaibigan ngayon na wala pa sa inyong paanan. Patuloy niyo po silang hipuin. Patuloy niyo pong katukin ang kanilang mga damdamin. Kayo ay makilala nila na Panginoon, Hari ng kanilang buhay at tagapagligtas. Isangkap mo sila, Panginoon, sa iglesyang ito na inyong pinangangasiwaan kung saan ninyo kami dinala. Pagpapala po ng langit at bendisyon ng amin pong sama-samang maranasan sa pangalan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.